totoo lang, ikaw naman din ang may pagkukulang. Masipag naman ako, matyaga naman ako, matiisin ako. Nag-aaral naman ako, lahat naman ang sinabi ng speaker, nagawa ko na. Pero ito tanong, bakit hindi pa rin ako yumayaman? Wala sa oportunidad ang problema, nasa sayo. Ikaw gumawa niyan, may ugali ka kasi. Gusto ngayon, mamaya iba na naman ang trip. Mamaya iba na naman ang gustong gawin. Yun kasi yung laging naiisip natin eh. Tapos sasabihin mo sa sarili mo, kawawa naman ako. Dati minimum wage earner ka lang ah. Simpleng ulam nga lang, okay ka na eh. Tapos sasabihin mo sa akin, kawawa ka ngayon. Mas malayo yung pinanggalingan mo, huy. Matagumpay ka na ngayon. Kailangan mo lang isipin lagi yung maganda sa buhay mo. Are you guys still excited? Gusto niyo pa bang mag-share ako? Or uwian na? Maraming salamat sa lahat ng mga taga Cebu na pinaunlakan po ang kauna-unahang event. And it's called Let's Do Business this 2024. Alam nyo, nakakatuwa lang dahil imagine niyo, no, it's a Saturday and you chose to be here para matuto, para mag-aral. Samantalang napakaraming tao dyan sa labas na up to until now, hindi nila alam ang sagot o solusyon kung paano ba talaga sila asenso sa buhay. Kayo ngayon nag-aaral. Tumutuklas ng mga bagong kaalaman para magtagumpay tayo sa ating mga buhay. So gusto ko sanang magbigay sa inyo ng value for this day kung paano ka nga ba talaga makakapag-umpisa ng sarili mong negosyo or kung paano mo mauumpisahan yung tagumpay na gusto mong makuha sa buhay mo. And most of the time, the people na naghahabol at talagang hinahanap nila yung tagumpay nila sa buhay nila, meron silang tinatawag natin na mga uncertainties or hindi kasiguraduhan. Sa hinaba-haba ng panahon, marami sa inyo dito ang hindi naging matagumpay doon sa ginagawa nila. And probably that's the reason why you are actually here right now. Kung bakit ka nandito sa venue na to, gusto mo talagang umasenso, gusto mo talagang yumaman, gusto mo talagang mabago ang buhay mo. Ang nagiging problema lang talaga sa marami, boss, clueless talaga kasi ako. Hindi ko alam kung tama pa ba yung experience ko ngayon. Hindi ko alam kung tama pa ba yung pinagdadaanan ko ngayon. Hindi ko alam kung normal lang ba ito na naghahanap ako ng tagumpay sa buhay ko pero isang katutak na failure ang nakukuha ko. And probably that's the reason why you're here. Dahil gusto mo talagang maging panalo sa buhay. Gusto mo talagang maging matagumpay ka sa buhay mo. Na siguro kahit malayo, magkaroon lang ng sagot yung tanong mo sa puso mo, tama pa ba ito? Kasi alam ko marami sa inyo, maraming pinagdadaanan eh. Maaring ngayon, nagbihis ka, nakangiti ka, masaya ka, pero paglabas natin sa apat na sulok ng kwarto na ito, babalik na naman tayo doon sa realidad ng buhay. Na doon sa mga panahon at pagkakataon na yon, wala ka ng kasamang coach, wala ka ng kasamang mentor, ikaw na lang mag-isa sa buhay mo ulit. Na probably tinatanong mo ngayon sa puso mo, ako ba ay totoo ba talagang anak ng Diyos? Bakit puro kamalasan itong nangyayari sa buhay ko? Bakit kabaliktaran ito nung inaasam ko at gusto kong mangyari sa buhay ko? Masipag naman ako, matyaga naman ako, matiisin ako. Nag-aaral naman ako, lahat naman ang sinabi ng speaker, nagawa ko na. Pero ito tanong, bakit hindi pa rin ako yumayaman? Bakit hindi pa rin ako umaasenso? So yun yung gusto ko sanang masagutan na natin, matuldukan na ngayon. Kung gusto mo talagang maging matagumpay sa buhay, number 1 is selling, magbenta ka. Huwag kang mahihiya. Ang problema kasi ang dami mong inaral, pero yung pagbebenta, hindi mo inuumpisahan gawin or hindi mo inaaral gawin. Kung gusto mo talagang maging matagumpay sa buhay, matuto kang magbenta. Kasi ang mali ng maraming tao, Sir RDR, mahihiyain po kasi ako. Introvert ako eh, may mga language pang ganun. Pero noong 1990s, wala namang salitang introvert eh. Nauso lang yung salita na introvert na yan dahil sa social media. Pag may nagsabing introvert, di ba sila yung mga taong mahihiyain? Sila yung mga taong walang self-confidence. Nasa loob lang ng bahay. Pero sa totoo lang, isa lang ho talaga ang common sa lahat ng successful na tao. Magaling silang magbenta ng produkto o di naman kaya magaling silang ibenta ang sarili nila. Nakakita na kayo ng mga social media influencer? Binibenta nila yung sarili nila para i-consume ninyo. Sales po ang tawag doon sa content creation. Itong ginagawa namin dito, sales po ito. Ano punto ko? Kung yun pala ang sikreto ng lahat na matagumpay na mga tao financially, bakit hindi mo umpisahan gawin? Bakit hindi ka magbenta ng kahit ano? Bakit ka nahihiya? Sir, sinubukan ko naman po talagang magbenta eh. Nag-networking ako, nag-insurance ako, pero hindi po talaga para sa akin ang pagbebenta. Napakasimple lang munang sagot. Hindi ka gagaling magbenta kung hindi ka tuloy-tuloy na nagbebenta over the years.
Ilang buwan ka pa lang, nag-quit ka na eh. Baka nga wala pang buwan, linggo pa lang, umayaw ka na. Wala ka nang gustong subukan. Gustong magtagumpay, pero hindi nila naunawaan na yung failure pala is part ng success. Na kung na-reject ka paulit-ulit, doon ka gagaling. Kailangan mo ng rejection sa buhay. Kailangan mo ng discouragement sa buhay. Kailangan mo ng mga taong tatanggi sa'yo. The more na mas maraming tumatanggi sa'yo, papalapit ka na dun sa bentang gusto mo. Ang mahirap kasi sa tao, alam nyo kung ano, ayawin. Gusto ngayon, mamaya iba na naman ang trip. Mamaya iba na naman ang gustong gawin. Palipat-lipat ka eh. And probably that's the reason why wala kang nakuhang tagumpay because success is all about consistency. Whenever nagbebenta ka, kung gusto mong maging effective, meron po akong napakabisang sagot dyan. Letter T, target. Dapat may goal. Dapat may figures kang tinitignan. Hindi mo pwedeng nagbebenta ka, ay pag nakabenta ako, okay na ako. Dapat may target ka at dapat yung target mo is yung target na kikiligin ka. Dapat na-excite ka dun sa goal na gusto mo. Marami kasi masyadong small-minded. Ano ibig sabihin? Hindi eh, kainan lang tong negosyo ko eh. Okay na ako sa karinderya habang buhay. O kaya wag kang magtaka, maraming nag-umpisa ng negosyo, karinderya inumpisaan nila, over the years, karinderya pa rin hanggang ngayon. Pero maraming nag-umpisa ng karinderya na eventually naging restaurant eh. Maraming nag-umpisa ng karinderya na eventually naging food chain. Masyado ka kasing maliit mangarap. Masakit man sabihin ng totoo, pero marami kasi sa atin ang liliit ng isip natin. Bakit pa binibigyan natin ng boundaries yung kayang gawin sa atin ng Diyos? Pwede mong ipanalangin yung ginhawa ng buhay eh. Pwede ka maging komportable, pwede kang yumaman. Problemado ka? Baka mas marami kaming problema kaysa sa'yo. Hirap ka? Baka mas marami akong hirap na dinaanan kaysa sa'yo. Lakihan mo yung target mo, lakihan mo yung goal mo. Dapat na-excite ka dun sa goal mo. Tandaan niyo yung nakakatakot, yun yung masarap. Yung parang imposible, yun yung para sa'yo. Yung parang hindi mo kaya, yun yung bagay sa'yo. And number 3, letter A, mag-assess ka. May assessment po ang buhay. Yung mga nakaraan, totoo, that we must forget the past. Kailangan nating kalimutan. You forget the experience, but you always remember the lessons. May assessment. Hindi po pwedeng walang reflection. Kailangan mo ng reflection sa buhay. Bakit paulit-ulit ang failure mo sa buhay mo? Wala sa oportunidad ang problema. Nasa sayo. Bakit meron kang ugali na nagdadala sa'yo dun sa lagi mong pagkabagsak, pagkalugi, pagkatalo? Hindi ka ba nagtataka parang pattern yung buhay mo? Tapos sasabihin mo sa sarili mo, kawawa naman ako. Hindi yata talaga para sa akin ang tagumpay. Ay sige, mag-a-abroad na lang ako. Ay sige, magtatrabaho na lang ako. Hindi eh. Ikaw gumawa niyan. May ugali ka kasi na kailangan mong tanggapin, na kailangan mong madiskubre para hindi na maulit yung pattern mo sa buhay mo. Assessment. Ito po, napakamabisa nito. Pag mag-isa ka na lang sa bahay nyo, kasama mo yung pamilya mo, kasama mo probably yung mga anak mo, mag-reflect ka na minsan sasabihin mo sa buhay, ang galing no? Totoo nga, hindi ko pa rin nararating yung tagumpay ko sa buhay ko. Pero totoo, malayo na yung narating ko. Maaring ang nakikita mo lang sa buhay ngayon is yung mga problemang nakaamba sa bungad ng pagmumukha mo. Nandyan eh, mga problema, bayad sa utang, tama, naniningil, nandito na naman yung panibagong problema na naman. Yun kasi yung laging naiisip natin eh. Pero nakakalimutan natin yung likod ng problemang nakabungad sa atin, napakalaking panalo na pala ang inihakbang natin, itinakbo natin. Napakalaking panalo na. Most of the people, ang lagi nilang naiisip yung problema, pero nakalimutan nila na iba na rin pala yung sitwasyon ng buhay nila. Na kahit papano nag-improve pala, hindi ka naman pala talagang pinabayaan, madrama ka lang, animal ka. Iyak ka nang iyak, problemado, baon sa utang, iniwan ako na lahat ng mga mahal ko sa buhay, kawawa naman ako, wala na yata akong makukuha ang tagumpay sa buhay ko. Aba, teka, wait. Dati minimum wage earner ka lang ha. Dati nga, ang hirap ng kalagayan mo, masaya ka eh. Pansit nga lang, okay ka na eh. Simpleng ulam nga lang, okay ka na eh. Tapos sasabihin mo sa akin, kawawa ka ngayon. Mas malayo yung pinanggalingan mo, huy. Matagumpay ka na ngayon. Kailangan mo lang isipin lagi yung maganda sa buhay mo. And R stands for revise. Ano ibig sabihin? May kailangan kang baguhin sa buhay mo. Sasabihin ko na ho sa inyo, wala hong kwenta itong event na to kung hindi ninyo i-apply. Ano punto ko? Actual gagawin mo. O yung inspiration, motivation, hanggang ngayon lang yan. Bukas aksyonan mo. And letter T is test. Kailangan mong subukan. In pursuit of success, you have to test a lot of things. Kung para ba siya sa'yo o hindi. Kung pagod lang ang puhunan para magtagumpay ako, willing akong magpakapagod.
Yun yung naging parameters ko sa buhay nung walang-wala akong pera. Ang tanging po pwede ko lang ibigay at pagkaloob yung sarili ko. So ako ho ay nagpagamit ng maraming taon. Ako po ay laspag na ng napakaraming mga tao sa buhay ko. Wala tayong magagawa. Pero siguro bago ako matapos, gusto kong maramdaman mo na may kakampi ka, na hindi ka nag-iisa sa buhay. Ako ngayon ang nagsasabi sa inyong lahat, na totoo kaya mo. Na totoo deserving mong maging matagumpay ka sa buhay. Na totoo naman, yung bahay, yung sasakyan, lahat ng gusto mong tangkilikin sa buhay, po pwede mong makuha. Pero ito ang totoo. Hindi ka kaya nasabihan ng mga mahal mo sa buhay, ng mga negatibong mga bagay, dahil hindi sila naniniwala sa'yo. Lumabas lamang yung ganong tingin nila sa'yo, dahil marami ka ring maling nagawa sa buhay. Na kung titignan mo, dinadramahan mo yung buhay, pero sa totoo lang, ikaw naman din na may pagkukulang. Hindi, ninegative ako ng nanay ko dun sa umpisa kong negosyo. Paano? Napakarami mong inumpisahan, wala kang tinuloy. Ang gusto kong ma-realize ninyo, na sa buhay, ikaw ang nagmamaneho. Ikaw ang magdadala niyan. Bakit? Dati, ganun din ang nangyari sa akin eh. Nandun ako sa sisi sa ibang tao. Kasi yung tatay ko, kasi yung mga kapatid ko, kasi yung mga magulang ko, kasi yung ibang tao. Pag dun ka kasi nabuhay, tandaan mo, kumunoy yan na walang ahon. Pero pag sinabi mo sa sarili mo, hindi ako talaga. This time around, mananahimik ako, pero gagalawan ko. Walang maniniwala sa iyo hanggat hindi mo nakukuha yung resultang gusto mong makuha sa buhay mo. Kaya ang buhay, galingan mo. Pagpursigihan mo, ilaban mo. Huwag kang bibitaw. Kasi tandaan mo, sa lahat ng mga problemang nararanasan mo ngayon sa buhay mo, laging may sagot dyan yung Diyos. Ayaw mo lang piliin. Ayaw mong kilusan. Ayaw mong gawin. Kasi deserving mo naman talaga yung bahay eh. Deserving mo lahat ng mga gusto mong makuha sa buhay mo. Pero ano ang deserving kang ibigay? Ano ang willing kang ibigay? Anong willing kang isacrifice, ipagkaloob dyan sa tagumpay na yan? Pagkatapos niyang hirap na yan, pagkatapos niyang mga pagsasakripisyo mo na yan, pagkatapos lahat ng mga mabibigat na bagay na nangyari sa buhay mo, may tagumpay na nag-aantay sa iyo. Huwag ka lang bibitaw, huwag ka magkukwit, huwag ka lang susuko. Dahil lahat ng tagumpay para sa buhay ko yan, deserving kong maging matagumpay sa buhay. Mag-uumpisa na ako ngayong 2024. Maraming salamat po.